Yo yo, what's up happy people? For today's video mga kois, mga gayas, malungkot po si Ate Fatima. Yung nag-viral po sa ospital ng Manila dahil dininay po o ni-reject ni Senator Idol Raffy Tulfo ang kanilang reklamo laban sa ospital ng Manila. At ayon po sa ating intelligent wag naman po intelligent resource person lang po na lumapit na daw po ito sa pamalaang Manila. So babasahin natin ngayon yung post ni ate dahil malungkot po talaga si Madam Fatima dahil ni-refuse o ni-reject po ni Senator Raffy Tulfo ang kanilang apila o ang kanilang reklamo laban sa ospital ng Manila. Ito po yung post ni Ma'am Fatima Villarojas. Sabi niya, feeling disappointed. Huwag ka nasisi pa yung hashtag Raffy Tulfo. Ayan. Itsura mo te, laban lang para sa anak mo. Yan po yung sinabi niya. Ayan o, ayan po sa, andyan po sa screen nyo. Hindi ka naman napansin ang ahensya na inaakala mong makakatulong sa'yo. Pero sigurado ako si Lord pansin kanya at alam niya ang pinagdadaanan mo. Di ako hinto hanggat hindi ko makakamit yung justice para sa anak ko. My goodness. Parang walang signal. Okay? Ang sabi ni ate, di ako hihinto hanggat hindi ko nakakamit yung justice para sa anak ko. Para rin sa ibang kagaya ko na naka-experience na di maganda at patas na pagtrato laban. Pagkatapos, hindi ka naman napansin ng ahensya na inaakala mong makakatulong pero sigurado ako si Lord pansin kanya at alam niyang pinagdadaanan mo. Di ako hinto hanggat hindi ko nakakamit yung justice para sa anak ko. Para na din sa ibang kagaya ko na naka-experience ng di maganda at patas na pagtrato. Laban lang. Laban, alam ko may magandang magiging resulta din lahat ng to. Patuloy lang po akong magtitiwala sa proseso. Salamat din po sa mga taong nakikisimpatya sa amin ng anak ko. Huwag na po tayong magtag ng Raffy Tulfo in action. Galit agad siya nang hindi napansin. Kay Lord na lang po tayo kumapit. Anong masasabi nyo doon mga kois, mga gayas? Anong masasabi nyo doon? Basa-basa po muna tayo. Sabi po ni Mang Melcy, pag-aralan na niya kung ano ang gagawin niya sa dalawang violation niya, ang assaulting and cyber libel, slandering at ang privacy violation right. Noong unang live niya, mukhang naunawaan po natin si Madam Fatima dahil bata yun eh. Naawa po tayo pagdating sa mga bata. Okay. Tapos parang nasabi po natin sa ating isipan na bakit ganun ang nangyari? Samantalang pinaganda yan ng dating administrasyon. Bakit nakaganyan? Tapos, pagkasunod araw, naku, nag-live na si ate, okay na yung bata niya. So, sa tingin ko, sa tingin ng iba, parang nanghihingi siya ng simpatiya ng sa mga tao. So, marami pong nag-comment, parang may naamoy akong fishy dito about that issue. Okay? Okay na sana yung una eh. Kasi naunawaan natin bilang isang ina, magulang, dahil nangyari sa bata. Pero nung gumawa pa siya ng iba pang mga vlog or live, mukhang
Nanghingi na po siya ng simpatiya ng mga tao. So, talagang maisip po natin na parang sinisiraan yung ospital ng Manila. Okay na sana yung una naiintindihan natin yun. Pero bakit gumawa pa ng ibang vlog o LS si Madam? Tapos sinasabi pa doon sa LS niya, kung napanood nyo po ito nung recently po na live natin, na pupunta talaga sila kay Idol Raffy Tulfo. So napaisip tayo, bakit mag-diary kayo doon kay si Raffy Tulfo na kanyang TV show, mayroon namang pamalaang Maynila na pwede po kayong kausapin. Di ba? So, wait lang, basa-basa po muna tayo. Sabi po ni Mamil C. Shout out po, Mamil C. Ibinasura na agad niya si Mr. Tulfo. Yun nga Sabi nga niya yan, yung nakinababasa nyo, wag na po kayong mag-hashtag Raffy Tulfo in action. Sabi naman ni Frankie Fresa, hindi naman doon ang dapat puntahan. Bakit hindi siya pumunta? Yun nga yung sinasabi kay Sir Frankie, no? Bakit didiretso siya doon? Kung gusto niyang maayos ang lahat, pwede naman siyang pumunta sa Pwede naman siyang pumunta muna sa administrasyon o sa admin ng ospital. O kaya, pwede po siyang pumunta sa pamalaang Maynila. At ayon po sa ating intelligent report, para tayong intelligent report, lang pala, ayon po sa ating mga resource person, na pumunta na daw itong si ate sa pamalaang Maynila. So, hindi natin alam kung ano po ang napag-usapan doon, kung ano po ang kanyang reklamo doon. Basta nga daw ito ay pumunta na sa pamalaang Manila. Sabi ni Ma'am Elsie, supporters, correct ka dyan. Yan dapat ang protocol sa admin muna ng ospital. Sabi ni Frankie Frianiza, kita tayo minsan duditi pag tumakbo si Yorme. Yes, sir. Yes, sir. Jajakitan sila sa Almagayas kung bakit na-reject or na-denied or not acceptable yung mga reason na doon about po sa kanyang issue sa Ospital Manila. Dahil alam naman po natin na si Idol Raffy Tulfo nadala na po yan kasi nabash nga siya dati doon sa isang guest o ang nagre-reklamo. So nadala na po sila. So ngayon siguro pina-research kasi alam naman po natin mayroon pong mga researchers yan si Senator Idol Raffy Tulfo. Tapos nakita nila po yung mga pinagagawa siguro ni ate. Tapos alam nyo naman, narinig nyo sa pangalawang live ni ate, ni Madam Fatima, na parang sa tingin ko may nag-udyok sa bata. Biruin mo. Sabi ng bata, gusto siyang makita sa television. Gusto din niyang makita sa television. Yun, kung na panood nyo po yung nakaraan pong recently live po natin, yung mismong bata nagsabi na ano ba, so mapaisip tayo ano ba, Raffy Tulfo in action para pala yung nagpapa-audition. Yung programa ni Senator Idol Raffy Tulfo para ka pala daw magpapa-audition. Kasi yung bata mismong bata nagsabi na gusto niyang pumunta kay Idol Raffy Tulfo dahil gusto niyang makita sa TV. At mayroon pa siyang sinasabi doon na mayroon daw siyang hihingin. So ano ba talaga? Ano ba talaga, Ma'am Fatima? Ano ba talagang gusto niyong mangyari? Well, dahil alam naman po natin na pinapaganda po yan ni Mayor dyan na walang iba na si Yorme Isko Moreno, ay talagang hindi po tayo papayag na dudungisan lang po ng ganon-ganon na lang o sisiraan. Okay na po yung bata. Kumaling na po yung bata O, diba? Nung una, naawa po tayo dahil nga bata yung pinag-usapan at hindi daw naasikaso. Di alam naman po natin pag mga public hospital, asahan mo na talaga na hindi ka maasikaso dyan na agad-agad kasi napakaraming pasyente dyan na
hirap din sa buhay, kaya po dyan po ang dagsaan ng mga taong walang kakayahang pumunta ng mga private hospital. Dahil pag nakita naman ng mga nurses, yung mga attending nurses dyan, pagpunta mo pa lang sa ER, yung bata, kukuhanan po yun ng mga vital sign. Kung talagang emergency na talaga, talagang ipapasok yan. O, di ba? Ipapasok na naman talaga dyan. Di ba sabi niya, mayroon namang nag-entertain niya nung pagdating nila, kukunan ka ng mga vital sign dyan Kung nakita nila nga, mas mayroon pang mga taong mas grabe pa nito, well, dyan ka muna sa gidli, abang-abang ka muna. Gano'n naman talaga yung mga public hospital. Hindi naman agad-agad yan na entertainin ka agad kung hindi naman masyadong malala ng kaso ng inyong mga pasyente. Pangalawang live niya, bakit nabanggit agad niya si Senator Raffy Tulfo? Hindi ba pwedeng pumunta siya muna doon sa admin ng ospital ng Manila? Kung hindi siya papansinin doon, pwede naman po siyang pumunta sa Pamalang Manila. Alam naman po natin yan si Ma'am Hani, Mayura Hani Lacuna, na ay talagang matulungin yan. Ako mismo, na hindi ako taga Manila, nasasabi ko yung matulungin si Ma'am Hani Lacuna. Kasi nung kasagsagan ng pandemya, yung mga kamag-anak niyo dyan sa Manila, mga bedridden na mga magulang, nung di na makakalakad, mismong si Mayura Hani Lacuna ang pumupunta sa inyong mga bahay-bahay. Tapos bakit hindi kayo pupunta dyan sa Pamalang Manila? Bakit didiretso kayo sa kay Senator Raffy Tulfo? For what? Sabi nga, ayun nga ni Ma'am Melcy, baka pera. Baka lang, baka pera. For the money ba? Ayan po, pagsabi po ni Ma'am Melcy. Shout out po, ma'am. Nag-love shout out po sa lahat ng andito. Alam mo, ma'am, may mga bagay talaga, ma'am, kasi na dapat mo munang pag-isipan in a million times bago po tayo gumawa ng mga decision sa buhay. Dahil kagaya niyan, agad-agad pumunta ka kay Senator Raffy Tulfo, ina-bypass mo po yung Pamalang Manila or yung ospital na pwede naman sigurong pag-usapan po muna bago ka po pumunta doon sa opisina o sa programa ni Idol si Raffy Tulfo. Tapos mapapanood pa namin, ma'am, na marami na kayong plano pagdating doon. Yung bata gusto makita sa TV, tapos mayroon daw siyang hihingiin. So, hindi po maganda yung hangarin siguro nyo, ma'am. Kaya po siguro, alam ng Diyos, kaya hindi po siguro kayo tinanggap, kaya po na-reject yung reklamo nyo about po sa ospital ng Maynila. Dahil alam naman po natin na matalino po yan si Senator Raffy Tulfo. Hindi na po basta-basta yun sila tumatanggap ng mga reklamo na hindi po dadaan sa kanilang mga researcher. Dahil ilang beses na po yung nangyari sa kanila na sila po ang napahiya, sila po ang nabas. Yan po siguro ang iniingat-ingatan ni Senator Raffy Tulfo na bago ka isalang, bago tanggapin yung mga reklamo mo, talagang pupuntahan po yan ng mga researcher, ng mga reporter niya. Para hindi na po sila mabas ng taong bayan. Okay? Nag-iingat lang po sila, ma'am. Kaya wag ka pong malungkot kung bakit hindi po natanggap yung reklamo mo o apilan mo doon po kay Senator Raffy Tulfo. Siguro, kulang pa talaga yung mga ebidensya mo. Kaya wag ka pong malungkot. Okay naman po yung anak mo. Gumaling na po yung anak mo. Tapos, ewan ko kung totoo yung sinasabi sa ating resource person na pumunta ka na po daw sa Pamalang Manila. Sana mapag-usapan nyo po ng mabuti yan kasi lahat namang problema ay pwedeng pag-usapan. Huwag po sanang idaan agad sa mga malalaking programa kagaya ni Idol Raffy Tulfo. Well, sa SOCMED nga, sa social media nga ay talagang nag-viral po yung live mo. Tama, vital sign mo na, sabi ni Ma'am Melcy.
Hello, Ann Armax, mig love shout out. Masira yung credibility ni Senator Tulfo nang dahil lang sa ngaw-ngaw niya. Tama po. Kasi ilang beses na po talagang nabash yan sila Senator Raffy Tulfo at kung mayroon nga pong nakakalusot dyan, nasasalang, ay talagang nabaliktad pa po yung nagre-reklamo kaysa yung nireklamo. Kaya yan po talaga yung iniiwasan nila, no? Kaya mag-isipan nyo po ng mabuti bago po kayo pumunta dyan kay Senator Raffy Tulfo dahil kung alanganin naman po yung reklamo nyo, ay talaga hindi po kayo isasalang. Huwag ka, nasisi pa yung hashtag Raffy Tulfo in action na. Alam nyo kasi yung ibang tao, yung sumasakay lang sa issue ba? Tapos, maraming nag-uudyok, ipatulpo mo na yan, ipatulpo mo na yan. Pumunta ka na kay Senator Raffy Tulfo, ayun. Ayun naman, nakinig naman si Ate Fatima sa inyo. Ayun, wala din siyang napala doon sa opisina sa programa ni Senator Raffy Tulfo, di ba? Ay, naku, buhay talaga. Kaya bago po tayo gumawa ng mga move, pag-isipan po talaga natin ang mabuti. Para hindi po natin masisi yung hashtag Raffy Tulfo in action. Sabi po ni Ma'am Melinda or ni Ma'am Elsie, kore ka dyan. Sabi naman ni Animax, kawawa naman si Ma'am Fatima Duriti. Sino ba pwede makatulong sa kanya? Baka pwede tutulungan ni Ma'am Ma'am Elsie, Ma'am Melinda. Baka pwede mong tulungan ito, Ma'am. Huwag kang magpahinga! Magtrabaho ka! From Ani Arma, kay Sis Melinda, akala niya jackpot na. Sabi niya jackpot na. Well, sa totoo naman po talaga mga Kuis Magayas ay talagang naawa po tayo sa bata. Hindi po na kasi bata yun eh. Naawa po tayo sa bata. Kasi nga, yun po ang nangyari sa bata. Pero yung pag-video niya, pag-live niya, mukhang hindi po maganda yun kasi pinagbabawal yon sa mga police station, ospital. Well, wala na. Labas naman po talaga si Yorme Isko sa mga issue dyan. Pero as na sumusuporta po tayo sa Manila, ay hindi po pwedeng papalagpasin po natin yung mga ganyang mga issue mga Kuis Magayas na ikasisira po sa kanilang pamalaan. Dahil alam naman po natin kung paano po binago o nagtrabaho dyan si Yorme Isko tapos dudungisan lang ng ibang tao o ilang mga tao, hindi po pwede yun. Tapos kung may intention ka pa talagang iba, di ba? Ay hindi po pwede, hindi po papalagpasin po natin yon dahil di po tayo papayag noon dahil pinaganda na po yan noon ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Sabi naman ni Annie Armax, may public apology na lang siya. Mag-public apology na lang siya para hindi naabot sa kasuhan. Hindi naman masama ang magpakumbaba at magsisi sa nagawa niya. Nako, yan po sana Ma'am Ani, no? O Ma'am Ano, ang maganda niyang gagawin, mag-public apology na lang siya. Dahil pag naisipan ng ospital na gumawa ng hakbang para kasuhan siya, ay talagang maiipit po talaga siya. Wala na po siyang mapuntahan. Dahil nga, pupunta siya kay Senator Idol Raffy Tulfo, dinecline nga, nireject nga yung papel niya. Di ba? Ang maganda niyang gagawin, public apology, kung saan siya gumawa ng viral, doon din sa SOCMED, sa social media, o kaya pupunta siya sa Pamalang Manila. Doon niya kausapin ang ating Mayora, Hani Lacuna, dahil napakabait po yan ang ating Hani Lacuna. Talagang masipag po yan sa kanyang trabaho. Sabi ni Sakura-san, nagpakilay kasi akala niya lalabas na sila sa TV. Dapat maayos talaga doon. So, handang-handa talaga, pinaghahandaan. Kung andito pa siguro yun si DJ MDR, na sabi niya, abangan daw talaga niya si Ma'am Fatima pag nasalang daw sa Raffy Tulfo in action. Buti, siguro busy ngayon si Sir MDR. Well, kung talagang nasa delikado po yung pasyente natin, yung anak niya,
siguro hindi na po siya aabot ng 4 na oras sa kakantay mga kuwis, di ba? Dapat dalhin na agad yung anak niya sa loob pa lang ng 30 minutes or 1 minute kung talagang delikado na po yung o nag-aagaw buhay na po yung anak niya. Bakit nagpaabot pa po siya ng 4 na oras? O, di ba? So, marami pong nagsasabi na malayo pang eleksyon, may naninira niya. O, hindi po ako nagsabi no na. Yung nagkukomento po. O, di ba? Ubaga, propaganda. Tama po yung sinabi ni Ma'am Lisa na kung talagang lang na talagang nanganganib na po ang buhay ng pasyente mo, bakit ka pa makapag-antay ng 4 na oras? 4 hours mag-antay ka kung nasa panganib. Na dapat, sabi ni Ma'am Liza, pwede mo nang itakbo yun sa mga private na ospital. So, parang may intensyon ka o may propaganda ang nagaganap na kahit malayo pang eleksyon, nasisiraan mo yung isang ospital na pinapaganda ng ating butihing Yorme Isko noon. Pero labas po si Yorme Isko ngayon. Dahil hindi na po siya namamalakad ng Manila. Pero nadudungisan. Yan po yung ayaw natin dahil paglaban po natin yung Yorme Isko natin. Kahit saan po tayo aabot. Dahil bumabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, shares, and subscribe. So for now, I'm gone. God bless all peace. Pilipinas, God first. Bye-bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.